Magandang umaga. Ako si Kirk Kalinaw, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Para sa linggong ito, ayon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, kasalukuyan nakakaranas ang bansa ng dalawang weather system. Una, patuloy na umiiral ang shear line at easterlies na nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Visayas. At pangalawa, patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala pa namang binabantayang low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung makikita natin sa satellite image, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon bagamat may kasamang kaulapang magdadala ng panakanakang pag-ulan. Noong nakaraang linggo, naitala ang pagbaha sa lungsod ng Calapan at mga bayan ng Baco, Nauhan at Victoria, bunsod ng mga pag-ulan dulot ng shear line at amihan. Ngunit bakit nga ba sila ang kadalasang naapektuhan ng mga pagbaha? Ito ay dahil ang bayang ito ay matatagpuan sa paligid ng mag-asawang tubig, Katwiran at Bukayaw River Watershed Area. Ang watershed areas na ito ay parte ng malaking river basin ng probinsya. Ito ay isang lugar na dinadaluyan ng tubig ulan mula sa kabundukan papunta sa mga pangunahing ilog. Mahalaga ang watershed areas na ito dahil dito nanggagaling ang pangunahing supply ng tubig sa mga sakahan at maging sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Subalit kapag tuloy-tuloy at malakas ang pagulan sa kabundukan, napupuno ang kapasidad ng watershed at hindi na nito kayang saluhin ang lahat ng tubig ulan. Dahil dito, mabilis na dumadaloy ang labis na tubig ulan sa mga pangunahing ilog natin. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng level ng tubig sa ilog hanggang sa ito ay umapaw, kung kaya't binabaha ang mga mabababang lugar at may mga mahihinang drainage system. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng mga localized weather station sa paligid ng mag-asawang tubig, Katwiran at Bukayaw Root Watershed. Sa pamamagitan nito, nakakakuha tayo ng mas tumpak at mas real-time na datos ng ulan sa lagay ng panahon at upstream areas o sa kabundukan, kung saan unang bumabagsak ang malakas na tubig ulan. Sa tulong ng mas maagang datos, mas napapalakas ng early warning system at mas nabibigyan ng sapat na oras ang mga komunidad sa midstream at downstream areas upang makapaganda at makaiwas sa panganib. Sa pamamagitan ng Project Moses, patuloy na nakapagtatala ng weather data sa mga sakop nitong lugar sa bayan ng Victoria at Nauhan. Sa nakaraang 7 araw, naitala ang cumulative average rainfall na umabot sa 99.6 mm. Ang pinakamalakas na pagulan ay naitala noong Biyernes, February 13, na umabot sa 34.4 mm. Samantala, ang pinakamataas namang temperaturang naitala sa buong linggo ay umabot sa 26.1 degrees Celsius. Samantalang ang pinakamababa naman ay 22.5 degrees Celsius. Ngayong araw, malaki ang tsansa ng maaliwalas na panahon mula umaga hanggang hapon. Pagsapit naman ng gabi, inaasahang muli ang malamig na panahon na dulot pa rin ng amihan, bagamat may posibilidad ng panakanakang pag-ulan. Narito naman ang ilang paalala para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may plano ngayong weekend. Sa mga may planong lumabas o may outdoor activities, mabuting magdala ng payong o anumang panangga sa ulan o init. At para sa ating mga magsasaka, kung may plano ng paglalagay ng pataba o pag-i-spray ng mga gamot, mainam na tingnan muna ang lagay ng panahon para hindi masayang. Iyan muna ang ating weather update. Muli ako si Kirk Kalinaw at ito ang Ulat Panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website at projectmoses.io at ang aming official Facebook page at Project Moses powered by Genesis. Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official MINSU website www.minsu.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The MINSU Official. Magandang araw! Thank you.